Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1421. Pagpasok sa Ancient Tree. Bang! Matapos matamaan ng napakaraming nakakatakot at marahas na pag-atake, ang pinuno ng Bansheng Puppet na may maraming bitek nito ay agad na bumulusok. Ang maputlang laman at buto ay lumabas mula rito. Crack! Crack! Matapos sumabog ang ulo nito, dahan-daang tumigas ang Bansheng Puppet habang nasa ere ang kamay bago kumalat ang kakaibang ripple mula sa sirang leeg nito. Ang hindi pangkaraniwang ripple pagkatapos ay naging wala nang mabilis itong nawala. Sa pagkawala ng enerhiyang ito, ang katawan ng Bansheng Puppet ay biglang tumanda sa bilis na nakikita ng mata. Sa wakas, nag-transform ito sa alikabok na nagkalat. Ho! Isang gintong liwanag ang sumiklab habang ang katawan ni Xiaoyan ay mabilis na lumiit. Bumalik siya sa orihinal na laki niya sa isang kisap mata. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa noo at sinilip ang sitwasyon sa gilid niya. Maliban kina Xiaoyan at Zhon'er, lahat ng iba ay nagtamo ng ilang pinsala. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Gu Qingyang ay nasugatan ng hampas ng palad habang nakikipagpalitan siya ng suntok sa Bansheng Puppet. Mapalad na ang kanyang Dao Qi ay makapangyarihan. Kung hindi, siya ay magtamo ng malubhang pinsala. Masyadong mahirap harapin ang bagay na ito. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Maraming medicinal pill na inilabas mula sa kanyang storage ring. Napahinto ang mga ito sa harap ng lahat bago pumasok sa kanilang mga bibig. Lahat, mangyaring magpahinga sandali. Ako ay magbabantay. Wika ni Xiaoyan sa malalim na boses. Walang tumutol sa mga salita ni Xiaoyan. Nilunok nilang lahat ang mga medicinal pill at mabilis na umupo. Ginamit nila ng husto ang oras na ito upang mabilis na makapasok sa kanilang mga estado ng pagsasanay. Kailangan nilang tiyakin na ang kanilang Dao Qi ay napanatili sa pinakamataas na kondisyon sa lugar na ito na puno ng panganib. Noon lamang nila mapanatili ang kanilang munting buhay. Senior Brother Xiaoyan, kailangan ba nating makialam? Naglakad si Zhon'er sa gilid ni Xiaoyan. Ang kanyang mga magagandang mata ay nakatingin sa iba pang mga battleground habang siya ay mahinang nagtanong. Ang iba pang mga battleground na iyon ay hindi masyadong maayos. Maging ang eksperto sa Hall of Souls mula sa grupo ni Han Yu ay nadurog ang kanyang puso sa pupi ng Bansheng. Namatay siya, ngunit medyo mataas pa rin ang lakas ng grupong iyon. Kaya, matatag nilang nagawang sugpuin ang pupi ng Bansheng. Sa hitsura nito, ang tagumpay ay sandali lamang. Ang grupo mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix ay dumanas din ng ilang mga pinsala at pagkamatay, ngunit hindi sila seryoso at nasa loob pa rin ng katanggap-tanggap na rehiyon. Nagawa din nilang pabagalin ang pupi ni Bansheng. Kung ikukumpara sa kanila, ang huling dalawang labanan ay tila masyadong miserable at matindi. Ang apat na grupo ay nagsimula ng isang buong pakikibaka sa harap ng kamatayan. Bagamat kahanga-hanga ang kanilang mga lakas, walang kooperasyon sa pagitan nila. Kaya naman, isang pares ng mga eksperto sa Dao Zone ang namatay sa kamay ng mga Bansheng Puppet. Ang apat na grupong iyon ang nagdusa ng pinakamalubhang nasawi. Hindi na kailangan. Ang kailangan lang nating gawin ay pangalagaan ang ating mga sarili. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan habang umiiling. Hindi ito ang oras para magpakita ng kabaitan. Ang lahat ng mga taong ito ay mga katunggali. Pagkatapos nilang tapusin ang mga pupi na ito ng Bansheng, maaaring lihim na atakihin ng mga taong ito ang mga naging kaalyado nila kanina. Sa makatuwid, ito ay pinakamahusay na hindi maging isang busybody. Kung may anumang aksidenteng mangyari at ang isang Bansheng Puppet ay nawala sa kontrol, ito ay magiging masyadong mahirap na harapin ang pagbagsak. Naunawaan ni Xiaoyan ang mga tinatawag na Bansheng Puppet na ito. Kahit na ang mga puppet na ito ay tinawag na Bansheng, ang kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa isang tunay na Bansheng. Kung hindi, imposible para sa grupo ni Xiaoyan na patayin ito ng walang anumang casualty. Tumanggo si Zhon'er. Naiintindihan din niya ang loika nito. Kung sila ay makikialam at magbibigay ng tulong ngayon, ang mga taong ito ay maaaring maglulunsad ng isang palihim na pag-atake mamaya. Hindi ito ang panahon para maging maawin. Iyan ba ang maalamat na Bodhisattva Heart? Muling sumulyap si Xiaoyan sa mga battleground sa paligid niya.
Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay lumipat sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang mga pabilog na sinag ng liwanag ay kumakalat mula sa katawan ng puno 1,000 talampakan mula sa lupa. Ang liwanag ay napuno ng isang nakakagulat na puwersa ng buhay. Ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay mas estranghero pa kaysa sa inaasahan ko. Ang mga Bansheng puppet na ito ay talagang tunay na Bansheng noong sila ay nabubuhay pa, ngunit maging sila ay naging mga puppet. Kahit sila ay hindi nakayanan ang Bodhisattva Ancient Tree na ito. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa liwanag habang ang mga kaisipang ito ay lumipad sa kanyang puso. Ang mga Bansheng puppet na ito ay hindi ang mga bagay na magpapasakit ng ulo. Sa halip, ang pinakamahirap na bagay ay ang Bodhisattva Ancient Tree mismo dahil walang nakakaalam kung anong uri ng hindi pangkaraniwang mga panlilinlang ang itinago nito. Mukhang mas dapat tayong mag-ingat sa pagkakataong ito. Kung hindi natin makukuha ang kayamanan at baka mawalan tayo ng buhay. Bang! Isang malalim at mahinang tunog ang biglang lumabas mula sa malayo habang ang mga pag-iisip ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Nang lumingon siya, nagkataon niyang nakita ang walang ekspresyon na si Han Yu na binasag ang ulo ng kanyang ninuno ng isang suntok. Huminga ng malalim si Han Yu nang mabasag ng kanyang suntok ang ulo ng Bansheng puppet. Pagkatapos nito, iniangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Xiaoyan habang ang isang mainit at palakaibigang ngiti ay mabilis na lumitaw sa kanyang orihinal na walang ekspresyon na mukha, na naging dahilan upang si Xiaoyan ay malamig na ngumiti. Gumagawa ba ang taong ito ng isang pagbabago sa mukha? Matapos tapusin ng grupo ni Han Yu ang puppet, mabilis niyang pinaupo ang kanyang grupo at nakuha ang kanilang Daochi. Halatang pagod din sila sa malaking laban kanina. Humigit kumulang 10 minuto matapos manalo ang grupo ni Han Yu, sa wakas ay natapos na ang labanan ng Tribong Heaven Demon Phoenix. Matapos patayin ang humigit kumulang 3 eksperto sa Heaven Demon Phoenix, ang ulo ng Bansheng puppet ay pumutok pagkatapos nitong hayaan ang isang pagkakataon na lumitaw. Kalokohang bagay. Malungkot ang ekspresyon ni Jiu Fang habang walang awa niyang sinisipa ang bangkay ng Papay. Nagsakripisyo sila ng 3 makapangyarihang Heaven Demon Phoenix Tribe Elders para matapos ang bagay na ito. Ang presyong ito ay hindi maituturing na maliit. Nakahinga si Jiu Fang ng malalim na hangin at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Muli siyang kumalma habang winawagayway ang kanyang kamay at sinabihan ang kanyang grupo na maupo sa lupa. Nakalunok siya ng medicinal pill at mabilis na nagsimulang mabawi ang kanyang Daochi. Natapos na ng 3 grupo ang kanilang mga Bansheng puppet bago ang iba, ngunit wala sa kanila ang tumulong sa natitirang 2 laban. Sa halip, mas pinili na lang nilang magmasid na may malamig na mga mata sa gilid. Maliwanag, wala sa kanila ang itinuring ang iba bilang mga tunay na kaalyado. Ang isang piling tao na Daozun ay pilit na nahati sa 2 habang ang lahat ay malamig na nakatingin sa gilid. Nagkalat ang dugo at nabasa ang Bansheng puppet. Kasabay nito, 15 eksperto, na ang mga mata ay medyo namula, ay nagpakawala ng malakas na hangin sa halos parehong oras, at ang mga hanging iyon ay walang awa na tumama sa ulo ng Bansheng puppet. Bang! Laban sa ganoong bilang ng mga pag-atake, ang katawan ng Bansheng puppet ay nanginginig habang ang ulo nito ay pumutok. Ang ripple mula sa pagsabog ay tumama sa 12-dosenang mga eksperto sa malapit at naging sanhi ng pag-ikot ng dugo sa loob ng kanilang mga katawan. Isang subo ng sariwang dugo ang hindi sinasadyang iluwa. Talagang dumana sila ng madugong pagkawala upang patayin ang Papay na ito ni Bansheng. Pagkatapos ng labanang ito, nagpatuloy ang huling labanan ng ilang minuto pa bago tuluyang napatay ang huling Bansheng puppet. Ang mga taong lumaban sa huling Papay ay gumamit ng isang paraan ng pagtataya ng kanilang buhay upang gumawa ng isang pag-atake, na nagsakripisyo ng 5 tao sa proseso. Ang huling grupo ng mga tao ay mahihinang nakahiga sa lupa matapos ang ulo ng Papay ng Bansheng ay sabog. Hindi man lang nila ginustong gumalaw ni isang daliri. Sa sandaling ang huling Bansheng puppet ay naging alikabok, ang grupo ni Xiaoyan, na nagpahinga ng ilang oras, ay dahan-dahang nagmulat ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga aura ay halos ganap na nakabawi sa tulong ng panggamot na tableta.
Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan sa sinaunang puno ng Bodhisattva matapos makita na ang lahat sa kanyang grupo ay tapos ng magpagaling. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Ang mga susunod na sitwasyon ay tiyak na maraming beses na mas mapanganib. Sa makatuwid, iminumungkahi ko na ang mga hindi pa umabot sa 6-star Dao Zone class ay manatili rito at itigil ang pagsulong pa. Nag-alinlangan ang lahat matapos marinig ang mungkahi ni Xiaoyan. Hindi nagtagal ay tumanggaw sila dahil lumitaw ang mga puppet ni Bansheng. Walang makakaalam kung may iba pang mas mapanganib na pagsubok sa hinaharap. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi umabot sa marka, ang isa ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpasok. Sect Chief, kung ganoon, sasamahan namin si Yanran at mananatili dito. Dapat mong samahan ang Junior Pavilion Chief. Nagkatinginan ng ilang Flower Sect Elders at nagsalita. Bagamat batid nila na hindi sila sapat na pinagpala upang tamasahin ang mga benepisyo ng sinaunang puno, nais pa rin nilang magkaroon ng isang bagay ang Flower Sect. Sa kasalukuyan, medyo malakas si Yun at may relasyon siya kay Xiaoyan. Kung nakatagpo siya ng isang magandang pagkakataon, magkakaroon siya ng walang katapusang mga benepisyo. Ito. Kung ganoon, dapat kang mag-ingat. Saglit na nag-alinlangan si Yun bago tumanggo. Wala siyang pag-asa na mang-agaw ng kayamanan. Gayunpaman, makaramdam siya ng kaunting pag-aalala sa kanyang puso kung hahayaan niyang magpatuloy ang grupo ni Xiaoyan kahit na alam niyang mas malakas si Xiaoyan kaysa sa kanya. Tumanggo si Xiaoyan. Pagkatapos nito, dama po ang kanyang mga mata sa malaking katawan ng Bodhisattva Ancient Tree. Ang totoong Bodhisattva Heart ay tiyak na nakatago sa loob. Tara na, marahang bamantong hininga si Xiaoyan. Ang mga butas sa kanyang katawan ay naninigas sa mga sandaling ito. Marahan niyang iwinagayway ang kamay at nanguna sa pagtayo. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sinaunang puno ng Bodhisattva. Sa likod niya, ang grupo ni Zon na kanina pa mataimtim na naghihintay, ay sumunod sa kanya na may seryoso at maingat na mukha. Dapat din tayong kumilos. Ang grupo ni Han Yu at Jiu Fang ay hindi manatiling tahimik matapos makita ang grupo ni Xiaoyan na nagsimulang lumapit sa puno. Hindi sila makapagpahinga habang winawagayway nila ang kanilang mga kamay at inaakay ang kanilang mga tao sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang ilang pira-pirasong grupo sa likuran ay nagdikit din ang kanilang mga ngipin nang makita ang mga tao na lumalapit sa puno. Pilit silang umakyat mula sa lupa. Nagbayad na sila ng malaking halaga para makarating sa ganito. Ayaw nilang bumalik ng walang dala. Binilisan ng maraming tao ang kanilang mga hakbang dahil sa tukso ng Bodhisattva Ancient Tree. Habang papalapit sila sa Bodhisattva Ancient Tree, ang puso ng lahat ay muling nabalisa. Walang nakakaalam kung anong mga trick ang nilalaman ng Bodhisattva Ancient Tree. Ito ay hindi alam na naging sanhi ng isang pakiramdam ng takot. Siya. Ang mahinang tunog ng mga paa na dahan-daang dumidiin sa lupa ay narinig habang ang lahat ay unti-unting nakarating sa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree. Tumayo sila sa ibaba bago itinaas ang kanilang mga ulo. Noon lamang nila napagtanto kung gaano kalaki ang sinaunang punong ito, na nakaligtas sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Sa sandaling marating ng lahat ang ilalim ng sinaunang puno ng Bodhisattva, isang maliwanag na liwanag ang biglang sumibol mula sa katawan ng puno 1,000 talampakan sa ibabaw ng lupa. Ito ay naging isang maliwanag na haligi na bumabalot sa grupo ni Xiaoyan. Ang biglaang eksenang ito ay naging dahilan para tumalon ang puso ng lahat. Ilalabas na sana nila ang kanilang Dao Qi nang mabigla silang matuklasan na ang Dao Qi sa loob ng kanilang katawan ay nawala. Swoosh! Mabilis na lumiit ang ilaw na haligi habang ang lahat ay nakakaramdam ng pagkagulat. Nagbuga ito ng swoosh na tunog habang humihila pabalik sa puno na parang kidlat na bilis. Sabay-sabay na naglaho ang grupo ng mga tao na kanina pa nakarating sa ilalim ng puno. Ang grupo ni Xiaoyan ay natural na kasama sa mga nawala. Sinalan Yanran sa lugar kung saan kakaibang nawala ang grupo. Namutla agad ang mukha niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 1422. Ilusyon. Isang puting liwanag ang pumuno sa paningin ni Xiaoyan habang nakatayo siya sa isang mundo ng puting liwanag. Walang kahit isang tao sa tabi niya.
Nang hindi alam kung bakit, ang kanyang mga alaala ay malabo na naging medyo magulo. Anong nangyari? Sumimangot si Xiaoyan at mamulong sa sarili. Ilang sandali pa, bigla niyang inangat ang ulo niya. May isang circular light ring na di kalayuan sa kanya. Saglit siyang nag-alinlangan bago naglakad papunta sa light ring. Pagkatapos nito, humakbang siya dito. Bagamat saglit lang si Xiaoyan na humakbang sa light ring, parang ilang dekada na ang lumipas. Habang naliligaw siya ay biglang nanginag ang kanyang katawan. Napalitan ng malagang berdeng damong kapatagan ang puting mundo sa harap ng kanyang mga mata. Ito ang Wasteland Ancient Region. Napamura si Xiaoyan habang nakatitig sa napakalaking damuhan na ito. Ang lugar na ito ay nag-iwan sa kanya ng isang pakiramdam na pamilyar kahit na sa kanyang magulong memorya. Nakatayo sa ere ang katawan ni Xiaoyan. Lumingon ang mga mata niya sa paligid at napansin niyang walang laman ang kapatagan. Ang buong lugar ay napuno ng malungkot na aura. Parang siya lang ang nabubuhay. Roar. Gayunpaman, umaalingaw-ngaw ang isang nanginginig na dagandong sa paligid ni Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay gumagala sa lupain. Isang kulay dugo na pag-agos ng hayop ang bumagsak sa abot-tanaw tulad ng isang eskarlata pulang linya. Sa loob ng ilang kisap mata, ito ay lumitaw sa loob ng 1,000 talampakan mula sa kanya. Isang baho ang bumungad sa kanya. Kumunat ang noo ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang mga mabangis na hayop na ito na nagmumula sa lahat ng direksyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na enerhiya ay lumikha ng isang mapanirang pagbabago. Kasunod ng pagbabago-bagong ito, ang lahat ng mabangis na hayop na pumasok sa 1,000 talampakan radius ng pagbabago-bago ay naging alikabok sa sandaling ito, gaano man sila kalakas. Si Xiaoyan ay medyo absent-minded habang pinapanood niya ang kalahati ng beast tide na mawala. Agad siyang napatingin sa kamay niya na nagtataka. Napakalaki ng gayong lakas na hindi mailarawan. Para bang ang mundong ito ay maaaring gumuho sa ilalim ng kanyang kalooban kung nais niya. Ito ang lakas ng isang Daosheng. Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mga mata. Hinabol niya ang gayong lakas sa loob ng maraming taon. Sa wakas ay nasa kanya na ba ito? Roar. Habang si Xiaoyan ay nakalubog sa lakas na ito na maaaring sirain ang mundo sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay, isa pang dagandong na puno ng karahasan ang umalangaw-ngaw. Hindi mabilang na mabangis na hayop ang nakatitig sa kanya na may malalapad na eskarlata na mga mata habang sinisingil nila siya. Hihihi. Kakaibang natawa si Xiaoyan sa pag-atake ng beast tide. Walang awang idiniin ang kanyang kamay at agad na nabuo ang 100,000 talampakan na handprint sa madamong kapatagan. Isang nakakatakot na alon ang kumalat sa lupa patungo sa kanyang paligid sa isang pabilog na anyo. Walang anuman sa beast tide ang makapagpapalabas ng isang malungkot na sigaw. Sa sandaling hinawakan nila ang pagbabago-bagong ito, sila ay naging alikabok. Ang isang hindi maisip na bilang ng mga mabangis na hayop sa madamong kapatagan sa ibaba ay ganap na nalipol nang bumagsak ang palad. Ang ganitong uri ng lakas. Nagdulot ng isang takot na nagmula sa loob ng puso ng isa. Isang kakaibang emosyon ang lumitaw mula sa kaibuturan ng puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang 100,000 talampakan ang haba na lumabas sa lupa. Dahilan nito sa hindi sinasadyang pagtawa niya sa langit. Ang kanyang tawa ay parang kulog na dumagundong sa buong lupain. Sa wakas ay nakuha niya ang ganoong lakas. Hall of Souls, Han Clan, balak kong sirain kayong lahat. Isang malakas na pagnanasang pumatay ang biglang sumibol sa puso ni Xiaoyan habang umalangaw-ngaw ang kanyang malakas na tawa. Ang langit sa likod niya ay biglang naging distorted at isang grupo ng mga tao ang iniluwa sa isang kahabag-habag na paraan. Han Yu. Bahagyang natigilan si Xiaoyan habang nakatingin sa grupong kakapikito lang sa langit. Iniluwa niya ang pangalan ng isang lalaki sa kanyang isipan. Isang pulang kinang ang sumilay sa kanyang mga mata habang ang kanyang kamay ay walang awa na humawak sa grupong iyon. Bilis tumakbo. Nagbago ang ekspresyon ni Han Yu nang makita si Xiaoyan. Nagmamadali siyang tumalikod at tumakas. Ngunit nakatalikod lang ang kanyang katawan nang madiskubre niyang ganap na selyado ang espasyo sa kanilang paligid.
Bago pa man tumalon ang Daochi sa kanyang katawan, ang espasyo mismo ay tila gumuho. Isang putok ang tumunog habang ang espasyo sa kanilang paligid ay naging black hole, pilit na giniling ang grupo ni Hanyu sa duguan na laman. Ang lakas na ito ay sapat na para makapaghiganti ako. Biglang itinapon ni Xiaoyan ang dagwang laman sa tabi. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tumalikod siya, humakbang sa bakanteng espasyo, at nagmamadaling lumabas ng Ancient Wasteland Region. Anumang mabangis na hayop na lumitaw sa loob ng 10,000 talampakan mula sa kanya ay mabilis na idiniin sa isang duguan at malabong bola ng laman ng presyon na kumalat sa kalangitan. Isang sinag ng liwanag ang bumungad sa Asher na kalangitan. Maraming mababa at malalalim na pagsabog ang tumunog saan man dumaan ang liwanag na ito. Ang dugo ay umagos na parang ilog. Ang bilis ng sinag ng liwanag na ito ay napakabilis. Sa loob ng wala pang 10 minuto, nakatawid na ito sa maluwang na Ancient Wasteland Region at lumitaw sa hangganan nito. Ang dugo ay umagos na parang ilog sa paglalakbay na ito at ang pulang dugo na kulay sa mga mata ni Xiaoyan ay naging mas siksik. Gayunpaman, tila hindi niya naramdaman ang pagbabago. Sa halip, naging kakaiba ang ngiti sa kanyang mukha. Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang kumislap at lumitaw sa isang bundok sa gilid ng Ancient Wasteland Region. Lumitaw ang katawan ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang dalawang mata niya ay pulang dugo. Isang matinding pagnanasa sa pagpatay ang naging sanhi ng bahagyang pagkadistorbo ng ekspresyon ni Xiaoyan. Napatingin siya sa isang bayan sa di kalayuan. Ito ay ang Wasteland Town. Isang ekspresyon ng pagkawala ay muling lumitaw sa kanyang pangit na mukha nang makita niya ang bayang ito. Tila malabo niyang na-detect na may mali, ngunit nasasabi niya kung ano ang mali dahil sa magulong alaala sa kanyang isipan. Buzz. Matapos ang panandaliang pagkawala, muling itinaas ni Xiaoyan ang kanyang paa at sinubukang lumipad sa malayo. Gayunpaman, itinaas pa lang niya ang kanyang paa nang may bahagyang umuugong na tunog mula sa kanyang storage ring at isang malamig na hangin ang lumabas mula rito. Ang hangin na ito ay gumagalaw sa braso ni Xiaoyan at pumasok sa kanyang ulo. Marahas na nanginig ang katawan ni Xiaoyan nang pumasok sa kanya ang malinaw na malamig na hangin na ito. Agad na naglaho ang magulong alaala sa kanyang isipan at ilang hindi kilalang dagdag na bagay. Ang madugong pamumula sa mga mata ni Xiaoyan ay nagsimula ring mawala sa mga bagay na ito. Sa sandaling nawala ang huling hilo ng pulang dugo, naging malungkot ang ekspresyon ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at tumingin sa bakanteng espasyo sa harapan niya. Sinabi niya, talagang karapat-dapat itong maging sinaunang puno ng Bodhisattva dahil nagagawa nitong lumikha ng isang tunay na ilusyon. Bukod dito, hindi ito matukoy ng mga nasa loob nito. Bagaman ang lakas na ito ay makapangyarihan at isang bagay na hinahangad ko sa buong buhay ko, sa kasamaang palad ay isang ilusyon. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang isang kamao at pinaghiwalay ito. Ang isang jade green na butil ay tahimik na nakalagay sa kanyang kamay. Ito ay ang Bodhisattva seed na nakuha ni Xiaoyan noon. Kung hindi dahil sa tulong ng binhing ito sa pagpapaalis sa malabong bagay na iyon sa kanyang isipan, patuloy sana siyang lumubog sa malabuhay na ilusyong ito. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit umiral ang mga bansheng puppet na iyon. Ang mga taong iyon ay nalubog din sa isang ilusyon na nilikha ng Bodhisattva Ancient Tree at nauwi sa pagkawala ng kanilang mga kaluluwa, naging isang naglalakad na bangkay. Sa sandaling ihayag ni Xiaoyan ang Bodhisattva seed, ang buong kalangitan ay nagsimulang masira. Sa wakas, nagbuga ng putok ang eksena at nabasag na parang basag na salamin. Wala sa isip si Xiaoyan nang masira ang lugar na ito. Lumabo ang kanyang paningin. Sa oras na siya ay gumaling, natuklasan niya na siya ay nasa isang espasyo na puno ng kulay na jade green. Ang isang sinaunang puno na mahigit sa 100 talampakan ang taas ay nakatayo na para bang ito ay umiral mula pa noong unang panahon. Ang punong ito ay isang esmeralda berde, na tila inukit mula sa mataas na kalidad na esmeralda. Naglabas ito ng nakakagulat na puwersa ng buhay. Ang punong ito ay kapareho ng 10,000 talampakan taas na Bodhisattva Ancient Tree sa labas ng mundo, ngunit ito ay lumilitaw na lumiit ng maraming beses. Malungkot ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa maliit na Bodhisattva Ancient Tree na nasa harap niya.
Ang ilusyon na iyon, na nakakulong sa kanya kanina, ay tiyak na nilikha ng bagay na ito. Ang emerald green na Bodhisattva Ancient Tree ay biglang nanginag habang pinagmamasdan ito ni Xiaoyan. Maraming liwanag na kumpol ang lumipad palabas dito at huminto sa harap ni Xiaoyan. Nagbago ang mga light cluster na ito at iba't ibang eksena ang lumabas mula sa kanila. Ang mga mata ni Xiaoyan ay dumaan sa kanila at mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga tao sa loob ay sina Zhang Er, Han Yu, Jiu Fang, at ang iba pa na pumasok sa Bodhisattva Ancient Tree kasama niya kanina. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakulong sa sarili nilang ilusyon. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Galit na sumigaw si Xiaoyan. Isang heavenly flame ang mabilis na lumabas sa kanyang katawan. Ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay masyadong mabagsik. Ang malabuhay na ilusyon na iyon ay hindi maaaring makilala sa pagitan ng totoo o peke. Sa hitsura ng mga Bansheng puppet kanina, malinaw na hindi ang grupo ni Xiaoyan ang unang nakaranas ng ganitong kapalaran. Muling yumanig ang Bodhisattva Ancient Tree nang marinig nito ang galit na sigaw ni Xiaoyan. Lumitaw ang isang light cluster. Mayroong 100,000 talampakan ang taas na Bodhisattva Ancient Tree sa loob ng light cluster, ngunit ang mga mata ni Xiaoyan ay hindi nakatuon sa sinaunang puno. Sa halip, itinoon nila ang pansin sa lugar sa harap ng puno kung saan nakatayo sa ere ang isang taong nakasuot ng itim. Isang aura na tila naghahari ang kumalat mula sa katawan ng taong ito. Sa ilalim ng aura na ito, kahit ang 100,000 talampakan taas na Bodhisattva Ancient Tree ay lumitaw na medyo maliit. Daw. Daw di. Ang mga mata ni Xiaoyan ay naglalaman ng matinding pagkabigla. Mariin niyang tinitigan ang likod na nakasuot ng itim. Bagamat isa lamang itong imahe, ang aura nito ay naging sanhi pa rin ng panginginig ng kaluluwa ni Xiaoyan. Ang ganitong uri ng pakiramdam. Sino pa ang maaaring magkaroon nito maliban sa isang elite na Daudi, na umiral lamang sa mga sinaunang alamat? Battle Through the Heavens. Kabanata 1423. Mga negatibong emosyon ng isang Daudi. Ang itim na figure sa light cluster ay nakatayo sa harap ng 100,000 talampakan taas na Bodhisattva Ancient Tree. Biglang, ang figurang ito ay nagsimulang umatake sa Bodhisattva Ancient Tree. Ang sinaunang puno ng Bodhisattva ay gumanti sa pamamagitan ng dahan-daang pagbuga ng sunod-sunod na alon ng napakapangit na enerhiya. Ang buong kalangitan ay gumuho dahil sa nakakatakot na palitan na ito. Nagulat si Xiaoyan habang pinapanood niya ang labanan sa loob ng light cluster. Nahirapan siyang paniwalaan na ang Bodhisattva Ancient Tree ay minsang nakipaglaban sa isang piling Daudi. Ang figure sa loob ng kumpol ng liwanag ay nagsimulang bumilis bago huminto. Pagkatapos ang itim na figure ay walang awa na tinamaan ng isang mapanirang puwersa na sumabog mula sa labas ng lugar na nakikita sa loob ng kumpol ng liwanag. Ang katawan ng itim na figure at ang buong paligid nito ay nagkawatak-watek. His. Marahas na tumibok ang puso ni Xiaoyan habang tinitingnan ang itim na figurang iyon, nasabog hanggang wala nang natira. Ang biglaang pag-atake na iyon mula kanina ay pinakawalan ng isang elite na Daudi, na hindi mas mahina kaysa sa itim na damit na Daudi. Sa pinagsamang pagsisikap ng Bodhisattva Ancient Tree at isa pang misteryosong Daudi, ang nakaitim na damit na Daudi ay ganap na nawasak. 2 Daudi. Ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang kumaibot. Nasaksihan niya ang dalawa sa mga ekspertong ito na umiral lamang sa mga alamat. Bagamat sila ay mga imahe lamang, ang aura mula sa isang dalubhasa ay naging sanhi ng panginginig ng kaluluwa ni Xiaoyan. Ang imahe sa light cluster ay hindi tumigil sa pagbagsak ng itim na damit na Daudi. Bakas ng itim na hangin ang biglang lumitaw. Mabilis na umagos ang hangin sa sinaunang puno ng Bodhisattva sa sandaling ito ay lumitaw. Sa pagpasok ng daloy ng hangin na ito, ang nakakapreskong aura na nagmula sa Bodhisattva Ancient Tree ay nakakuha ng hindi malinaw na lamig. Nagulat si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang pagbabago ng aura. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ang Bodhisattva Ancient Tree pagkatapos na pumasok ang itim na aura ay tila naglalabas ng parehong pakiramdam tulad ng Bodhisattva Ancient Tree na nakita niya sa Wasteland Ancient Region. Puff!
Ang liwanag ay dahan-daang lumabo bago ito nagsama-sama sa isang hindi nakikitang bagay na sumunog sa ulo ni Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Sa wakas, ang liwanag na ito ay naging hindi pangkaraniwang impormasyon na nagkalat. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at natunaw ang hindi pangkaraniwang daloy ng impormasyon na ito. Ilang sandali pa bago niya dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanila ang pagkaunawa. Marami siyang nakuhang kaalaman mula sa impormasyong ito. Ang Bodhisattva Ancient Tree sa kanyang harapan ay umiral sa hindi kilalang yugto ng panahon, ngunit isang bagay ang tiyak, ito ay umiral mula pa noong sinaunang panahon. Ang dahilan kung bakit nagulat si Xiaoyan ay sa kabila ng hindi mabilang na mga taon ng pag-iral, hindi ito umunlad at bumuo ng sarili nitong katalinuhan. Marahil ito ay dahil ito ay umiral ng napakatagal, na nagreresulta sa isang hindi kumpletong katalinuhan. Ano man ang dahilan, ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay hindi lubos na matalino. Maaari lamang itong gumana sa mga pangunahing kakayahan ng isang espiritual na bagay, tulad ng pagprotekta sa sarili o paghihiganti. Ang mga imahe na nagmula sa kumpol ng liwanag kanina ay mula sa isang napakalayo na panahon. Minsan ay nagkaroon ng malubhang na sugatan na piling tao na daw di na nagtangkang piliting tanggalin ang punong espiritu ng Bodhisattva Ancient Tree upang pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit nauwi siya sa kamatayan sa kanyang kalaban at sa Bodhisattva Ancient Tree. Siyempre, ang nakaitim na damit na Dowdy, na pinatay, ay malinaw na naging sanhi ng Bodhisattva Ancient Tree na magdusa ng 1 toneladang pinsala. Maiintindihan ng isang tao ang pinsalang dinanas ng sinaunang puno ng Bodhisattva sa pamamagitan ng paghahambing ng 100,000 talampakan taas sa liwanag na kumpol sa laki nitong 10,000 talampakan. Kahit na ang Bodhisattva Ancient Tree ay nagbayad ng mabigat na halaga, hindi nito ganap na inalis ang itim na damit na Dowdy gaya ng may isip ng isa dahil ang ilan sa mga negatibong emosyon ni Dowdy ay nagtipon at sinalakay ang Bodhisattva Ancient Tree sa sandaling siya ay papatayin. Ang mga tinatawag na negatibong emosyon na ito ay unti-unting sumanib sa Bodhisattva Ancient Tree sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon, na hindi malinaw na naging sanhi ng simpleng diwa ng Bodhisattva Ancient Tree na magsimulang tumagilid sa madilim at malamig na bahagi. Sa madaling salita, sa loob ng mahabang panahon, ang Bodhisattva Ancient Tree ay unti-unting nabura ng mga negatibong emosyon ng Dowdy hanggang sa nagsimula itong maging isang maliit na kasamaan. Nabuo ang ilusyong iyon dahil sa kasamaang ito. Nagkaroon ng hindi kilalang bilang ng mga eksperto na nawala ang kanilang sarili sa ilusyon sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Kung ang pamilyar na aura ng Bodhisattva Seed ni Xiaoyan ay hindi na ilabas upang gisingin ang espiritu na nasa kaibuturan ng Bodhisattva Ancient Tree, hindi sana marating ni Xiaoyan ang lugar na ito. Kung ang isa ay ilalarawan ang kasalukuyang Bodhisattva Ancient Tree sa simpleng paraan, mas mabuting sabihin na ang katawan ng puno ay nagtataglay ng dalawang magkahiwalay na espiritu. Ang isa ay orihinal na pag-aari nito habang ang isa ay nilikha mula sa mga negatibong emosyon ng nakaitim na damit na Dowdy na iyon. Ang espiritong nilikha mula sa Dowdy ay tumagilid sa kasamaan. Gusto mo bang hilingin sa akin na tulungan kita sa pagpapaalis sa masamang espiritong iyon? Tumingin si Xiaoyan sa sinaunang puno ng Esmeralda sa tapat habang nagtatanong siya ng may pag-iisip. Hua! Mabilis na nagsimulang umindayog ang sinaunang puno nang marinig nito ang mga salita ni Xiaoyan, na tila tumatango. Medyo natahimik si Xiaoyan nang makitang umindayog ito. Sumagot siya. Talagang napakataas ng tingin mo sa akin. Ang mga emosyong iyon ay naiwan ng isang elite na Dowdy. Hindi ko ito maalis. Totoo nga ang sinasabi ni Xiaoyan. Ang mga negatibong emosyon ng isang elite na Dowdy ay nagawa pang ilipat ang isang bagay na kasing lakas ng Bodhisattva Ancient Tree papunta sa landas ng kasamaan. Ano ang kayang gawin ng kanyang lakas, na nakarating lang sa 9-star Daozun class? Maaaring siya ay magdulot ng gulo sa kanyang sarili kung hindi niya iingatan ang mga negatibong emosyon na iyon sa kanyang paraan. Siguradong mamamatay siya kapag nangyari iyon. Hua-hua. Muling lumitaw ang isang liwanag na kumpol pagkatapos ng mga salita ni Xiaoyan. Isang tipak ng apoy ang lumabas sa kumpol ng liwanag at pagkatapos ay isang Bodhisattva Seed ang nagkatotoo. Pinino ng apoy ang Bodhisattva Seed at lumitaw ang isang nakakapreskong aura.
Ang aura na ito ay tuluyang pumasok sa katawan ng Ancient Tree. Kasunod ng pagpasok ng nakakapreskong aura na ito, ang madilim na lamig na kumalat sa Bodhisattva Ancient Tree ay bahagyang hamina. Gamitin ang Bodhisattva Seed para paalisan ang mga negatibong emosyon. Nagulat si Xiaoyan. Sinulyapan niya ang Bodhisattva Seed sa kanyang kamay at nagtanong dahil sa kawalan ng katiyakan. Itong isang maruming Bodhisattva Ancient Seed ang makakatulong sa iyo. Hua! Ang sinaunang puno ay yumanig at maraming berdeng ilaw ang naalis sa katawan nito. Huminto sila sa harap ni Xiaoyan. Ang liwanag ay unti-unting hamina, at si Xiaoyan ay nabigla dahil natuklasan niya na ang mga light spot na ito ay pawang mga Bodhisattva Seeds. Bukod dito, mula sa kristal na ningning na kanilang ibinubuga, sila ay malinaw na maraming beses na mas dalisay kaysa sa Bodhisattva Seed sa kanyang kamay. 1, 2, 3. 24. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang mga green light spot. Hindi sinasadyang kumunat ang gilid ng kanyang bibig. Bagamat ang Bodhisattva Seed ay hindi nakakatakot gaya ng Bodhisattva Heart, nagawa pa rin itong dagdagan ang pagkakataon ng isang tao na matagumpay na sumulong sa klase ng Daosheng. Kalimutan ang tungkol sa napakataas na kalidad ng Bodhisattva Seeds, kahit na ang maruming Bodhisattva Seed sa kanyang kamay ay magagawang tuksuhin ang hindi mabilang na bilang ng mga eksperto. Gayunpaman, mahigit 20 sa mga Bodhisattva Seed na ito, na napakabihirang sa labas ng mundo, ay biglang lumitaw sa harap ni Xiaoyan sa sandaling ito. Maging siya ay nakaramdam ng udyok na sunggaban sila at tumakas. Sa kabutihang palad, napanatili pa rin ni Xiaoyan ang kanyang makatuwirang pag-iisip. Bagamat ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay hindi nagtataglay ng kompletong espiritu, ang kailangan lang nito ay kaunti lamang sa likas na kakayahan nito upang madaling patayin siya ng 100 ulit. Ang malabuhay na ilusyon na iyon mula pa noon ay nagbigay daan kay Xiaoyan na maunawaan kung gaano nakakatakot ang Bodhisattva Ancient Tree. Mapalad na hindi ito nagtataglay ng kompletong espiritu. Kung hindi, ang bilang ng mga eksperto sa kontinente ng Daoqi na makakalaban dito ay hindi lalampas sa 5. Paggamit ng Bodhisattva Seeds para paalisan ang mga negatibong emosyon. Ito ay talagang masyadong aksayado. Napatingin si Xiaoyan sa Bodhisattva Seed na nakabitin sa kanyang harapan. Bagamat hindi niya pag-aari ang mga ito, nakaramdam pa rin siya ng walang kapantay na sakit sa puso nang hilingin sa kanya na gamitin ang kanyang Heavenly Flame para pinuhin ang mga ito. Hua-hua. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay umindayog muli habang si Xiaoyan ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Tila hinihimok siya nito. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan nang makitang umindayog ito. Tangul lang ang nagawa niya. Binigay niya ang kanyang palad at isang kumpol ng mga apoy na kulay ube kayumanggi na may bahagyang kaputian na kumulat at rosas. Siya ay random na pumulot ng isang Bodhisattva Seed gamit ang kanyang kamay at itinapon ito sa apoy. Ang loob ng Bodhisattva Seed ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Kahit na sa tulong ng Heavenly Flame, medyo mahirap pa rin itong pinuhin. Ang pagpipino ay tumagal ng humigit kumulang 1 oras. Noon lamang naging malakristal na likido ang Bodhisattva Seed. 1 pang kalahating oras ang lumipas at ang kumpol ng likido ay napalitan ng isang tipak ng nakakapreskong hangin na naglalaman ng kulay emerald berde. Ang tipak na ito ng nakakapreskong hangin ay lumabas sa apoy bago pumasok sa malajade na katawan ng sinaunang puno. Habang bumuhos ang tipak na ito ng nakakapreskong hangin sa Bodhisattva Ancient Tree, nagsimulang manginig ang katawan nito. Hindi nagtagal, isang napakalamlam na itim na singaw ang tahimik na lumabas. Sa huli ay naging wala at nawala. Ho! Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita ang itim na singaw. Mabilis siyang umupo. Ang kahirapan na kasangkot sa pagpino ng Bodhisattva Ancient Tree ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Kahit na sa kanyang kasalukuyang kakayahan, imposible para sa Daoqi sa loob ng kanyang katawan na ipagpatuloy ang proseso ng refinement. Hindi ko matuloy. Kailangan kong magpahinga sandali. Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang pawis habang winawagayway ang kanyang kamay sa Bodhisattva Ancient Tree at nagsalita. Hua-hua. Nang makita na si Xiaoyan ay tumigil sa pagtatrabaho, ang Bodhisattva Ancient Tree ay agad na nagsimulang umindayog. Isang kumpol ng berdeng ilaw ang mabilis na pinakawalan mula sa katawan nito.
Ang liwanag na ito ay bumuo ng isang sinaunang futon malapit sa Bodhisattva Ancient Tree. Pagkatapos nito, pinahaba ng sinaunang puno ang isang sanga ng puno at dinala si Xiaoyan sa futon. Bang! Nanginig ang katawan ni Xiaoyan nang mahawakan nito ang sinaunang futon. Sunod-sunod na alon ng nakakatakot na purong enerhiya ang umagos sa katawan ni Xiaoyan na parang tubig baha. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang mga butas ay tila biglang naghiwalay habang ang isang nakakapreskong singaw ay dahan-daang pumasok mula sa tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1424. Tatlong Bodhisattva Treasure. Crack, clash. Ang dalisay na enerhiya ay patuloy na bumubuhos sa katawan ni Xiaoyan na parang tubig baha, na nagdulot ng kaluskos na tunog na ibinuga mula sa kanyang katawan. Sa ilalim ng nakakatuwang pagbuhos na ito ng enerhiya, naramdaman ni Xiaoyan ang Dao Qi sa kanyang katawan, na pagod, naganap na gumaling. Bukod dito, ang Dao Qi na nasa loob ng kanyang katawan ay tila mas siksik ng kaunti kaysa noong una. Nakakatakot ang Bodhisattva Ancient Tree. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang makalanghap ng malamig na hangin nang maramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang enerhiya sa loob ng Bodhisattva Ancient Tree na ito ay napakadalisay. Hindi ito nangangailangan ng anumang pagpipino bago mag-transform sa Dao Qi na maaaring makuha ng isang tao. Sa madaling salita, ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay parang hindi mauubos na Dao Qi Fountain. Hanggat ito ay nasa paligid, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng Dao Qi ng isang tao. Siyempre, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay tila naglalaman din ng hindi kilalang kakayahan sa pagpapalawak. Halimbawa, ang dami ng Dao Qi na maiimbak ng katawan ni Xiaoyan ay naayos, ngunit ang Bodhisattva Ancient Tree ay bahagyang napataas ang nakapirming kapasidad na ito. Sa madaling salita, ang Bodhisattva Ancient Tree ay naging sanhi ng paglawak ng imbakan ng Dao Qi sa kanyang katawan habang tinutulungan ang kanyang pagbawi ng Dao Qi. Ito ay isang napakalakas na kakayahan. Kung patuloy na tataas ang kapasidad na ito, ang tinatawag na Dao Sheng bottleneck, kung hindi man ay kilala bilang malawak na batis upang tumawid sa pambihirang tagumpay sa klase ng Dao Sheng, ay dahan-daang mawawala dahil sa unti-unting pagpapalawak na ito. Russell. Habang si Xiaoyan ay nabigla dahil sa makapangyarihang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan, ang Bodhisattva Ancient Tree ay muling nagsimulang umindayog. Naglabas ito ng kaluskos na tila hinihimok si Xiaoyan na ipagpatuloy ang pagpino sa mga Bodhisattva seeds. Hihihi. Talagang sulit ang mapait na gawaing ito. Tahimik na pinuri ni Xiaoyan ang pagpipinang ito sa kanyang puso. Hindi na siya nang ahas na mag-antala pa nang muli niyang inilabas ang kanyang Heavenly Flame at isa pang Bodhisattva Seed ang itinapon dito. Siya ay natural na hindi na maging maramo sa kanyang Dao Qi, at kapag ang kanyang Dao Qi ay ganap na naubos, ang Bodhisattva Ancient Tree ay tutulungan siyang lagyang muli ito. Kasabay nito, magbibigay din ito sa kanya ng karagdagang rich reward. Sa ilalim ng pag-uudyok ng mga nakatutokso na benepisyong ito, ang pagod mula sa pagpipino ay natural na isang bagay na walang kabuluhan. Ang katawan ng kasalukuyang Xiaoyan ay napuno ng pagmamaneho. Ang palad ni Xiaoyan ay naging kaldero. Ang mabangis na apoy ay nagbuga ng isang nakakatakot na mataas na temperatura. Kasabay nito, ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay nawala sa napakabilis na bilis. Sa tulong ng Bodhisattva Ancient Tree, itong Dao Qi Fountain, maaari siyang magwaldas ng walang anumang pag-aalala. Qi. Ang isang Bodhisattva Seed ay naging tipak ng nakakapreskong hangin dahil sa ligaw na pagpipino na ito. Bumangon ito mula sa apoy at pumasok sa punong Esmeralda Berde. Kasabay nito, muling naglaho ang isang sulok ng itim na singaw. Russell. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay nagbuga ng masayang sigaw nang maramdaman nitong unti-unting nawawala ang itim na singaw. Ikinaway nito ang mga sanga nito habang patuloy na bumubuhos ang malakas at purong enerhiya sa katawan ni Xiaoyan. Sa isang kisap mata, ang pagod na si Xiaoyan ay muling nabuhayan. Magpatuloy. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan nang maramdaman niya na ang kanyang katawan ay muling napuno ng mas malakas pang Dao Qi. Bago pa siya mahikayat ng Bodhisattva Ancient Tree,
nakuha niya ang isang bodhisattva seed at ipinagpatuloy ang proseso ng pagpipino. Ang puwang na natatakpan ng berdeng kulay ay napuno ng isang mahusay na puwersa ng buhay. Walang eksaktong konsepto ng oras sa lugar na ito. Malinaw lamang na naaalala ni Xiaoyan na ang Bodhisattva Ancient Tree ay tumulong sa kanya sa pagbawi ng kanyang Dao Qi 28 beses. Ang unang batch ng Bodhisattva Ancient Seed ay ganap niyang pinino, ngunit ang Bodhisattva Ancient Seed na ito ay hindi ganap na naalis ang mga negatibong emosyon sa loob ng Bodhisattva Ancient Tree. Kaya naman, napapanatili ni Xiaoyan ang kanyang kalmado nang ang 12-dosenang Bodhisattva Seeds ay muling lumipad palabas ng Bodhisattva Ancient Tree. Matapos mapino ang napakaraming Bodhisattva Seeds, ang mga bihirang bagay na ito, na magiging sanhi ng pagkabaliw ng sinumang tagalabas, ay itinuturing na isang bagay na ordinaryo ni Xiaoyan. Sa buod, si Xiaoyan ay manhid. Gayunpaman, si Xiaoyan ay nakagawa din ng medyo malaking tagumpay matapos pinuhin ang napakaraming Bodhisattva Seeds. Ang ginugol na Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay maraming beses nang mas malaki kaysa sa dati. Nagpatuloy ang ganitong uri ng pagpipino. Hindi humiling si Xiaoyan na magpahinga. Sa halip, naging nakagawian na ang pagpipino. Kinuha niya ang isang Bodhisattva Seed at pinino ito. Pagkatapos nito, isang tipak ng nakakapreskong hangin ang pumasok sa Bodhisattva Ancient Tree. Pagkatapos, dinampot niya ang isa pang Bodhisattva Seed. Ang cycle na ito ay paulit-ulit at hindi huminto kahit isang sandali. Nagpatuloy ang cycle na ito sa hindi kilalang tagal ng panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, inabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa pagtatangkang kunin ang isang Bodhisattva Seed, ngunit nakahawak lamang siya ng walang laman na hangin. Noon niya natuklasan na napino na niya ang lahat ng mga binhi ng Bodhisattva sa kanyang harapan. Umiling si Xiaoyan habang nakahawak siya sa wala. Dama po ang kanyang mga mata sa Bodhisattva Ancient Tree sa kanyang harapan. Nagkataon na nakita niya ang isang tipak ng itim na singaw na dahan-daang tumulo mula sa puno. Sa wakas ay naging wala at naglaho. Buzz! Buzz! Matapos ang pagkawala ng manipis na itim na singaw na ito, ang emerald na Bodhisattva Ancient Tree ay biglang naglabas ng hagong na tunog. Isang berdeng ilaw ang bumungad bago sumibol ang maraming nakasisilaw na berdeng sinag mula sa katawan ng puno. Lumaganap ang mga ito at naging dahilan upang mas lumaki ang dati ng mayamang puwersa ng buhay. Tanggalin na ba ito? Tumingin si Xiaoyan sa Bodhisattva Ancient Tree. Sa sandaling ito, ang Bodhisattva Ancient Tree ay walang alinlangan na mas esmeralda berde kaysa dati. Bukod dito, nawala rin ang madilim na lamig na malabong nagmula rito. Ang kasalukuyang Bodhisattva Ancient Tree ay nagbigay sa isa ng isang mapayapa, banal, at matalinong pakiramdam ng misteryo. Russell! Russell! Ang isa sa mga sinaunang sanga ng puno ay dahan-daang pinahaba. Parang kamay ng tao habang hinihimas ang ulo ni Xiaoyan. Ramdam ni Xiaoyan ang isang masayang emosyon mula sa sanga ng punong iyon. Mabuti na ang mga negatibong emosyon ay ganap na naalis. Napangiti si Xiaoyan. Tinapik din niya ang sanga ng Bodhisattva Ancient Tree. Pagkatapos nito, isang pagod na nagmula sa kanyang kaluluwa ay biglang sumibol, dahilan upang ipikit niya ang kanyang dalawang mata. Kasunod nito, bumaba rin ang kanyang ulo. Ang pagkahapo mula sa pagpino sa mga binhi ng Bodhisattva sa panahong ito ay talagang napakahusay. Bagamat tinulungan siya ng Bodhisattva Ancient Tree gamit ang kanyang pagod na Dao Qi, ang pagod ng kanyang kaluluwa ay hindi madaling mabawi. Ngayong nakapagpahinga na si Xiaoyan, biglang lumitaw ang pagod mula sa kanyang kaluluwa, na kanina pa niya pinipigilan. Naging sanhi ito ng pagkakatulog ni Xiaoyan. Buzz! Buzz! Isang kakaibang tunog ang lumabas mula sa Bodhisattva Ancient Tree nang makita nitong si Xiaoyan ay nakayuko at nakatulog. Isang emerald light ang agad na bumungad sa loob ng katawan nito. Ang liwanag ay naging hindi mabilang na mga kamay na humila sa nakaupong figure ni Xiaoyan. Sa sandaling makipag-ugnayan ang dalawa, maraming ripples ang tumaas sa katawan ng puno habang si Xiaoyan ay dahan-dahang sumanib dito. Siya ay naging parang estatwa na nakaupo sa gitna ng puno nang hindi gumagalaw. Dinagtagal pagkatapos mahayla si Xiaoyan sa Bodhisattva Ancient Tree, nagsimulang ay ugoy ng Bodhisattva Ancient Tree ang mga sanga nito.
Ang mga alon ng hindi pangkaraniwang mga alon ay kumalat at maraming special na butas ang napunit. Maraming miserableng figure ang iniluwa. Sila ang nakakagulat na grupo na pumasok sa Bodhisattva Ancient Tree kasama si Xiaoyan. Kasama rin sa kanila ang grupo ni Zun-Er. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat nang bigla silang sumulpat sa kakaibang lugar na ito. Ang ilang takot ay nananatili sa marami sa kanilang mga mukha. Naunawaan na nila ngayon na ang lahat ng naranasan nila noon ay isang ilusyon. Nakakatakot na Bodhisattva Ancient Tree. Kahit na ang kasing lakas ni Zun-Er at Han Yu ay hindi napanatili ang kanilang kalmado sa sandaling ito. Naalala nila ang ilusyon kanina at hindi sinasadyang nakaramdam sila ng malamig na pawis. Kung hindi dahil sa biglaang pagbabagong ito, nanatili sila sa kanilang mga ilusyon magpakailanman. Unti-unting gumaling ang lahat. Noon lamang nila dahan-daang inalis ang pagkabigla sa loob ng kanilang mga puso at sinimulang pagmasdan ang mahiwagang lugar na ito, na puno ng tumitibok na buhay. Bodhisattva Ancient Tree. Hindi masyadong malaki ang lugar na ito. Kaya naman, ang maraming pares ng mga mata ay nagtipon sa malajade na sinaunang puno sa gitna. Isang gulat na boses ang hindi sinasadyang lumabas sa bibig ng mga taong ito. Matapos maranasan ang ilusyon mula kanina, labis silang natakot sa sinaunang punong ito. Wala nang mas miserable at trahedya kaysa mamatay sa isang ilusyon. Senior Brother Xiaoyan. Ang mga mata ng lahat ng naruroon ay nakatuon sa Bodhisattva Ancient Tree. Di nagtagal, nakilala ni Zun-Er ang isang payat na figure sa loob ng puno ng kahoy. Ang kanyang mukha ay lubhang nagbago. Xiaoyan. Nakita ng natitirang mga tao ang kanyang nakita habang nagbabago ang ekspresyon ni Zun-Er. Ang lahat ng kanilang mga ekspresyon ay mabilis na nakaranas ng iba't ibang antas ng mga pagbabago. Zun-Er, huwag maging walang ingat. Marahil ito ay isang magandang pagkakataon. Hinawakan ni Gu Qingyang si Zun-Er at pinaalalahanan siya sa malalim na boses. Nagising lang si Zun-Er matapos marinig ang mga salita ni Gu Qingyang. Naalala niya ng maayos ang kanyang mga alaala na may kaugnayan sa sinaunang puno ng Bodhisattva na ito. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang tumango. Batay sa mga talaan ng ilang sinaunang aklat, ang Bodhisattva Ancient Tree ay nagtataglay ng tatlong kayamanan. Ang una ay ang Bodhisattva Heart, ang pangalawa ay ang Bodhisattva Seed, at ang pangatlo ay ang pag-unawa sa kalikasan ng mundo sa pamamagitan ng Bodhisattva Ancient Tree. Hindi mahirap unawain ang unang dalawang kayamanan. Ang parehong mga kayamanan ay nasa salat na mga bagay na pag-aari ng sinaunang puno ng Bodhisattva. Gayunpaman, ang pangatlo ay medyo malabo at haka-haka. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay tinawag na Knowledge Reincarnation Tree. Ito ay rumoured na magkaroon ng misteryosong epekto na nagpapahintulot sa isa na makaranas ng 100 reincarnation. Ang mga sumailalim sa gayong reinkarnasyon ay napabalitang makakapasok sa klase ng Daudi. Bagamat isa lamang itong chismis, mayroon pa ring hindi mabilang na bilang ng mga eksperto na nabaliw dahil sa malabong alamat na ito. Ang isang Daudi ay ang pinakamataas na antas na umiral lamang sa mga alamat. Battle Through the Heavens. Kabanata 1425. Gising. Ang bawat pares ng mga mata sa puwang na puno ng buhay na ito ay natipon kay Xiaoyan, na niyakap ng sinaunang puno. Medyo mainit ang mga mata nila. Ang mga maaaring pumunta sa lugar na ito ay natural na nakarinig ng tatlong mga kayamanan ng Bodhisattva. Ang tinatawag na pagmumuni-muni sa ilalim ng Bodhisattva Ancient Tree ay maaaring mukhang napakalabo at hindi matukoy, ngunit ang potensyal na maibibigay nito ay naging sanhi ng pagkabaliw ng isa. Paano unang nakakuha ng ganoong kalamangan ang taong ito? Malungkot ang ekspresyon ni Jiufang. Kahit sa ugali niya, hindi niya napigilan ang selos na bumalot sa kanyang sikmura. Mas gugustuhin niyang ang mga dakilang benepisyong ito ay ibigay sa sino man maliban sa isang taong hindi niya nagustuhan. Ang mainit na ngiti, na kadalasang nakasabit sa mukha ni Han Yu sa gilid, ay makabuluhang nabawasan habang ang ekspresyon ni Jiufang ay malungkot. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagkikiskisan sa isa't isa. Maliwanag, ang emosyon sa kanyang puso ay hindi kasing kalma gaya ng pagpapakita niya sa ibabaw. Walang sino man ang maaaring manatiling kalmado kung ang isa ay makakakuha ng ganoong kalaking potensyal. Kung alam ko lang kanina,
Ipapatawag ko sana ang mga eksperto mula sa clan gamit ang Spatial Jade Token sa labas. Sa sandaling ito, naramdaman ni Hanyu ang pagsisisi sa kanyang puso. Kung hindi siya nag-alala na ang mga eksperto mula sa angkan ng Gu ay namagitan, sana ay nabasag na niya ang Spatial Jade Token at ipinatawag ang mga eksperto mula sa angkan ng Han upang patayin si Xiaoyan sa sandaling siya ay umalis sa Beast Tide. Dahil kasama si Xiaoyan sa angkan ng Gu, hindi siya puwersahang atakihin ni Hanyu. Pagkatapos ng lahat, naunawaan ni Hanyu na ang mga taong ito mula sa angkan ng Gu ay nagtataglay din ng Spatial Jade Token upang ipatawag ang mga eksperto ng kanilang angkan. Kung sila ay magkakasalubong sa isa't isa sa labas ng puno, sila ay makikinabang lamang sa iba. Sa sandaling ito lamang nakaramdam si Hanyu ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso, ngunit huli na ang lahat. Ang espasyo sa lugar na ito ay isang nilikhang kaharian. Hindi posibleng magkaroon ng spatial ripple dito, kaya hindi niya matawagan ang mga eksperto mula sa angkan ng Han. Namilog ang mga mata ni Hanyu. Bigla siyang tumingin kay Jiufang. Nagkatinginan silang dalawa. Nakita nila ang isang madilim na ginaw sa mga mata ng kabilang partido, at ang kanilang mga baba ay malumanay na nakakiling sa paraang hindi napapansin ng iba. Bang! Biglang gumalaw sina Hanyu at Jiufang pagkatapos bumaba ang kanilang mga baba. Naging dalawang itim na linya ang mga ito at lumitaw sa ilalim ng sinaunang puno ng Bodhisattva nang may katulin na walang makariyak. Ipinalibot nilang dalawa ang Dao Qi sa kanilang mga katawan habang walang awa nilang inatake si Xiaoyan, na niyakap ng puno. Sa hitsura nito, pilit nilang binabalak na gisingin si Xiaoyan mula sa kanyang pagkakatulog. Hanyu, ang lakas ng loob mo. Natukoy ng grupo ni Zun ang kanilang destinasyon sa sandaling bumaril ang dalawang figurang iyon. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago. Dalawang handprint ang mabilis na nabuo sa harap ni Zun sa pamamagitan ng isang gintong apoy. Ang dalawang handprint na ito ay mabilis na bumaril patungo kina Hanyu at Jiufang. Gayunpaman, nagpasya silang dalawa na huwag pansinin ang pag-atake ni Zun. Ang nakakatakot na Dao Qi ay naruroon sa kanilang mga kamay habang sila ay walang awa na humahampas sa Bodhisattva Ancient Tree. Bang! Isang muffled sound ang ibinuga ng ang mabangis na hangin ng palad ay dumapo sa Bodhisattva Ancient Tree. Bago lumabas ang isang ngiti sa mga mukha ni Hanyu at Jiufang, bigla nilang naramdaman ang isang sobrang nakakatakot na puwersa na umaagos mula sa mga lugar kung saan dumapo ang kanilang mga palad. Grog! Mabilis na bumalot ang pagkabigla sa mga mata ni Hanyu at Jiufang dahil sa nakakatakot na puwersang gumaganti na ito. Wala silang oras para umiwas bago ang nakakatakot na puwersang iyon na walang takot na sumulpat sa kanilang mga katawan. Ang lahat ng kanilang mga depensa sa Dao Qi ay bumagsak habang pareho silang lumipad ng paurong na parang mga saranggola sa kanilang putol na tali. Lumuwa sila ng isang bibig ng dugo habang ang kanilang mga katawan ay bumubuo ng isang arco sa hangin. Nagulat ang lahat ng naruroon nang makita nila si Hanyu at Jiufang na natalo sa isang iglap. Mabilis nilang tiningnan ang Bodhisattva Ancient Tree na may pagkagulat. Ang bagay na ito ay talagang pambihira. Ho! Ang mga magagandang mata ni Zun ay matamang nakatitig kay Xiaoyan sa Bodhisattva Ancient Tree. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang hindi pa siya nagigising. Ang kanyang medyo nagyayelong mga mata ay lumingon kay Hanyu at Jiufang habang ang gintong apoy ay tumaas sa loob nila. Ang mga eksperto mula sa angkan ng Han at ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nabigla matapos makita ang mga mata ni Zun. Dali-dali nilang tinipon sina Hanyu at Jiufang, na umakyat sa kanilang mga paa. Kung titingnan ang sitwasyon, tila handa silang makipag-away sa kaunting hindi pagkakasundo. Zun huwag maging walang ingat. Pinigilan ni Gu Qingyang si Zun. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa grupo ni Hanyu sa isang hindi magiliw na paraan. Ang Han Clan at ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay malinaw na nagtutulungan. Mahirap matukoy ang mananalo kung sasabak sila sa isang madugong labanan. Higit sa lahat, ang kaguluhan ay magiging napakalaki kung talagang mag-away sila. Mas malaki ang matatalo sa kanila kaysa sa makukuha nila kung gisingin nila si Xiaoyan mula sa kanyang kalagayan. Alam din ni Zun ang pag-aalala ni Gu Qingyang sa kanyang puso. Kaya naman, tumanggo siya at dahan-daang binawi ang malamig niyang mga mata.
Agad na lumipat ang kanyang mga mata kay Xiaoyan na nakaupo sa puno habang nakapikit. Bla! Pinunasan ni Han Yu at Jiu Feng ang bakas ng dugo sa sulok ng kanilang mga bibig. Napatingin sila kay Xiaoyan, na patuloy na nanatili sa puno. Isang madilim at solemn na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Hindi inaasahan na hindi siya nagawang gisingin ng mga ito mula sa kanyang pagkakahimbing kahit na sa kanilang pinagsamang atake. Mukhang pinoprotektahan siya ng Bodhisattva Ancient Tree. Anong klaseng swerte meron ang taong ito? Malinaw na alam ni Han Yu at Jiu Feng na ang puwersa ng pagganti mula kanina ay pinakawalan ng Bodhisattva Ancient Tree. Kung hindi, sa lakas lamang ni Xiaoyan, magiging imposible para sa kanya na lumaban sa kanilang dalawa. Gayunpaman, wala silang magawa kahit alam nila ang katotohanan ito. Pagkatapos ng palitan kanina, naunawaan na nila na kahit tipunin nila ang lahat dito, imposibleng masira pa nila ang isang dahon sa Bodhisattva Ancient Tree. Hindi alintana kung gaano sila naninibugho sa kanilang mga puso, maaari lamang silang manood dahil sa proteksyon na iniaalok ng Bodhisattva Ancient Tree. Ang kapaligiran ng kalawakan ay lumitaw ng malubha matapos maging tahimik sina Han Yu at Jiu Feng. May dalawang party na hindi nagkita-kita. Ang ibang grupo na hindi kabilang sa tatlong paksayon ay hindi nang ahas na basta-basta manghimasok sa naturang laban. Nakatayo sila sa malayo at naghanap ng paraan para makaalis. Ang Bodhisattva Ancient Tree na ito ay tila may magandang impresyon kay Xiaoyan. Nagtataka ako kung anong nangyari kanina. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Xiaoyan ay dapat ay nahulog din sa isang ilusyon. Sinulyapan ni Gu Qingyang ang grupo ni Han Yu bago ibinaling ang kanyang ulo para sabihin kay Zun Er. Oo. Bahagyang tumango si Zun Er. Sabi niya. Mukhang imposibleng umalis sa lugar na ito. Sinubukan ko kanina, ngunit hindi ko magawang mapunit kahit kaunting spatial crack. Natatakot ako na hintayin na lang natin na magising si Senior Brother Xiaoyan. Tumango si Gu Qingyang. Nag-attempt din siya. Ang espasyo sa lugar na ito ay nakakagulat na matatag. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi siya makalikha ng kahit katiting na spatial ripple. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa pagpunit ng espasyo. Ang magagawa lang natin ay maghintay. Kahit papaano ang puwersa ng buhay sa lugar na ito ay sobrang siksik. Hindi dapat maging malaking problema ang maghintay ng ilang oras. Ibinuka rin ni Kailin ang kanyang bibig para magsalita sa sandaling ito. Imposible para sa kanya na iwanan si Xiaoyan at umalis. Gayunpaman, dapat tayong manatiling maingat sa mga taong iyon sa panahong ito. Oo, dahan-daang tumango ang grupo matapos marinig ang mga salitang ito. Si Han Yu at ang kanyang barkada ay malinaw na may masamang pag-iisip. Kahit na ito ay isang alamat lamang, hindi nila gustong pahintulutan si Xiaoyan na maranasan ang muling pagkakatawang tao at kaalaman mula sa Bodhisattva Ancient Tree, lalo na kung ito ay nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng potensyal na maabot ang Dao Di Class. Dahil sa paninindigan ng magkabilang panig, magiging malaking kapahamakan para sa kanila kung umabot si Xiaoyan sa yugtong iyon. Ang konsepto ng oras sa loob ng mahiwagang lugar na ito ay sobrang malabo, ngunit walang nakagawa ng spatial crack para makatakas. Nakaramdam pa rin ng takot ang lahat dahil sa sobrang parang buhay na ilusyon mula kanina, kaya't walang tunay na nang-ahas na kumilos ng ligaw sa lugar na ito. Kahit medyo boring, at least totoo. Kung ang isa ay natigil muli sa ilusyon na iyon, imposibleng makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Ang pakiramdam na iyon ay labis na nakakatakot. Sa patuloy na pag-agos ng panahon, unti-unting pumasok ang lahat sa kanilang mga estado ng pagsasanay. Ang enerhiya sa lugar na ito ay napuno ng isang mahusay na puwersa ng buhay. Ito ay isang suplemento na maaaring magbigay ng sustansya sa sinuman. Bukod dito, kung gagamitin ng isang tao ang enerhiyang ito upang pagalingin ang mga sugat ng isang tao, mapupuksapan nito ang mga nakatagong pinsala sa loob ng katawan. Sa makatuwid, ang lahat ay nagsimulang pumasok sa isang estado ng pagsasanay habang naghihintay sila. Lahat sila ay nakinabang sa panahong ito. Siyempre, ang grupo ni Zun Er ay natural na naglaan ng ilang tao upang subaybayan ang grupo ni Han Yu habang sila ay nagsasanay.
Handa silang kumilos kasunod ng anumang problema. Sa kabutihang palad, pagkatapos maranasan ang puwersa ng pagganti, naunawaan ni Han Yu at Jiu Feng na walang silbi ang anumang nakatutuwang aksyon. Kaya naman, hindi sila lihim na umatake sa panahong ito. Humigit kumulang isang buwan ang dahan-daang lumipas sa lugar na ito sa gitna ng nakakapagod na pagsasanay na ito. Ang Bodhisattva Ancient Tree ay hindi nagpakita ng anumang aktibidad sa loob ng isang buwang ito. Si Xiaoyan, na nanatiling nakaupo sa loob, ay parang lamok na nagyelo sa amber. Hindi siya kumikibo at pati ang kanyang aura ay nawala sa sentido ng lahat. Minsan, kahit ang grupo ni Zon-er ay nakakaramdam ng gulat sa kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, napanatili pa rin nila ang kanilang mga makatuwirang pag-iisip at walang nagawa dahil sa gulat na ito. Bagamat napanatili nila ang kanilang pakiramdam ng pangangatwiran, ang iba ay hindi mapalagay at nagsimulang mabaliw sa agos ng panahon. Kung tutuusin, walang handang makulong sa lugar na ito magpakailanman. Kung ganoon nga ang kaso, ano ang pagkakaiba nila sa isang bilanggo? Ang pangangati na ito ay nagpatuloy sa loob ng 7 araw bago ang ilang mga tao sa wakas ay hindi nakayanan ang kabaliwan sa kanilang mga puso. Namula ang mga mata ng mga taong ito, at naghanda silang lumaban sa Bodhisattva Ancient Tree nang tuluyang manginig ang figure ng tao na nakaupo sa loob nito. Ang mga mata na iyon, na isang buwan nang nakapikit, ay dahan-daang bumukas sa harap ng maraming nakagugulat na mga tingin.